Tapos yung link isend. Benepisyo tao sigurado. Agila. Agila hanggang galong at nasunoy masahan. Samahan kapatiran organisadong mamamayan. Sa nagkakaisang kapit-kapit kamay korupsyon ay labanan tapusin. Kahirapan. Kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Maralitang agila, paktindig agila, kapit-bisig agila, kapatiran agila, kamayan agila, serbisyong agila, tulungan agila. Loyalistang agila. Loyalistang agila. Mapagkalingang agila. Team Agila. Okay. Okay, shout out at magandang gabi sa inyo, bayan. At muli, ang Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino, ang inyong lingkod, Agila. At siyempre, binabati natin po ngayong gabi ang number 1 at nating mga kababayan at sa maralitang Pilipino. Siyempre, shout out natin ang mga Agila, ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, pak na pak, ang buong Caloocan ay talagang bumubulusok ang Agila. At siyempre, batiin po natin unang-una, walang iba kung hindi si Boss Michael Rosario at ang ating GM Darwell Baldos. At muli, at bumabati din tayo siyempre ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday kay Ka Ernesto San Diego ng Barangay 171. At ngayon po, ang ating barangay coordinator, binabati din po natin mula sa Agila ng Caloocan, Melanie Rivera Delgado. At gayon din po, ang may-ari ng Viva Senior Protector Miguel Incorporated, Press Virginia Tangpos ng Barangay 171, Barangay 175. Binabati din po natin ang ating ninong, ang ating attorney, ang legal advisor ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, legal advisor Anthony Conrad Panlake Jr. At siyempre, gayon din ang masugid nating mga taga-suporta at laging umaalalay sa atin sa Barangay 176, si Kagawa de Jesus Bong Lominoque Jr. at Lawrence Pita na SK at nagbabalak para sa ating barangayan sa SK. Lawrence Nak Ian Pita, magandang gabi, shoutout Pilipinas. At ngayon gabi pong ito ay makakapanayan po natin sa ating ngayong interview live ang walang iba, ang pinakagwapo at pinakamagandang lalaki, ang ating kagalang-galang Honorable Kapitan Romeo Romy Rivera ng Barangay 171. Shout out Kapitan Romy Rivera ng Barangay 171. Magandang gabi po sa inyo, Kap. Okay, tinatawagan pa po. Yan, magandang gabi po sa inyo, Kap. Magandang gabi po sa inyo lahat po sa nakikinig sa Agila ng Caloocan. Okay, maraming salamat at muli ang inyong Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. Sa ating pong mga kababayan dyan sa may Barangay 171 Bagumbong, baka gusto niyo muna, Kap Romy Rivera, na bumati sa ating mga kababayan sa Barangay 171. I-shoutout po muna natin ang gusto nating batiin sa gabing pong ito. Isang magandang gabi po sa akin po nasasakupan na pinaglilingkuran ko sa aking Barangay 171 Bagumbong. Binabati ko po kayong lahat. Advance happy fiesta po sa ating barangay sa February 7. Ayan, no? So, yan po ang ating kagalang-galang na punong barangay ng Barangay 171, Kap Romeo Romy Rivera. So, ngayon po, Kap, dahil dito po tayo, live po tayo ngayon, on air po tayo live, at interview, siyempre, walang iba, kung hindi mula sa Road News,
arangkada sa balita. At araw-araw niyo po makakasama ang Agila ng Bayan, ang boss as ng Maralitang Pilipino, boses ng Maralitang Pilipino. At ngayon, nais po nating alamin. Kap Romy Rivera, marami pong mga nagtatanong at marami nating mga kababayan na gustong malaman kung ano po ang mga maganda pong ang adikain at masasabi po ninyo sa Barangay 171. Ilan taon na po ba kayo nanunungkulan sa Barangay 171, Kap Romy? Matagal-tagal na rin po. Mula po ako nung naupo naging kapitan, 2013. Hanggang sa kasalukuyan po, ako po ang ama ng Barangay 171 Bagumbong sa ngayon po. Okay po. So ngayon po, Kap Romy, sa totoo lang, no, alam naman natin na marami ng mga kapitan na dumaan mula pa nung kayo hindi nakakaupo, may mga nauna po sa inyong kapitan. Ano po yung kakaibang serbisyong Romy Rivera na ibinibigay sa mamamayan ng Barangay 171 na maipagmamalaki natin na talagang ito ay nakikinabang po ba ang mga maralitang mamamayan ng Barangay Bagumbong? Ano po ba ang ating mga nagbigay ng mga programa at naipakita natin sa Barangay 171 na mga nagawa na po nating mga aktibidad at mga layunin, paglilingkod sa ating maralitang Pilipino, lalo na sa ating mga kababayan? Hello, Kap? Hello. Opo, narinig po ninyo, Kap? Ano po? Napuputol po. Napuputol. Mahina. Opo. Sep, Po, buat po ako nung naupo po. Bilang po ako yung naupo ng kapitan noong 2013 ng barangay ng Bagumbong, inigay ko sa taong mga medyo mahina po yata yung signal nyo, Kap. Hello, Kap. Okay. Hello. Hello, ayan po. Medyo mahina po yung signal nyo. Lumipat po kayo ng pwesto ninyo. Medyo mahina po. Sige po. Okay po. Hello. Ayan po si Kap Romy Rivera, mga taga-Barangay 171. Andiyan po ang inyong abang lingkod na kapitan po natin sa Barangay 171 Bagumbong. Ayan po, Kap. Yan, medyo malinaw na po ba? Apo. Tulad po ng ating sinabi. Sige po, Kap. Reda, go ahead po. Ako ay pinagkatawalaan ng ating Barangay 171, mamamayan ng Bagumbong. Oh, nawawala talaga yung signal. Po, Medyo mahina po yung signal natin, no? Ayan, mahina po yung signal, Kap. ito po. Okay po. Ano po yung mga magagandang layunin at plano? Hello, sir. Okay, nawawala po. Ayan po. Medyo malakas-lakas po sana yung signal natin. Kap Romy. Tawagan ko po. Pasensya na po. Tawagan ko po ulit kayo mga 1 minutes, no? Ibababa natin saglit, tatawagan ko po ulit kayo. Okay po. Okay, tatawagan po natin mula ulit si Kap Romy para ayusin lang po niya yung kanyang pwesto. At siyempre, binabati po natin ang ating encoder, siyempre ang ating AutoCAD. Walang iba po si Art Ruaya Pereira. At good evening, Chairman. Shout out sa iyo, Tol. At magandang pagpalain ka sa gabi pong ito. At siyempre, binabati din natin lahat ng ating mga Tol sa Barangay 176 George. Si Ira, si Tol George. Ayan, magandang gabi din po sa inyong lahat. At muli, tawagan po natin ulit si Kap Romy. At naputol yung ating kapanayan natin ngayon na si Kap Romy Rivera. At medyo mahina po yung signal. Okay. Yan pa yan. Okay. Yan, tinatawagan lang po natin, no? Oy, shout out kay Tol sa Barangay 173, kay Tol Johnny Montero, shout out. At gayon din sa ilan pa nating mga kababayan na mga nakikinig. Siyempre, walang iba hindi si Barry Victoria. Yan, shout out Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So medyo nawala na po si Kap Romy, medyo mina po yata yung signal. Ayan po, no? Ayan, Kap Romy, magandang gabi. Medyo naputol po tayo kanina, pasensya na po.
Kap, Opo, magandang gabi po. Kap, pahiga nyo po yung camera nyo para po makita kayo na mas maano. Malinaw po. Yan. Oh, ayan. Ayan, okay. So, Kapromi, magandang gabi po. Pasensya na po at naputol ang ating magandang layunin at siyempre ang ating pinag-uusapan ngayon. Ano po yung mga magagandang nagawa ninyo sa panahon ng inyong panunungkulan nung kayo po ay naupo mula sa pagiging barangay kapitan ng Barangay 171? Wala po ako nung naupo noong 2013. Ginawa ko po, tumulong po sa aming barangay na sasakupan, lalo na po sa ating mga mahal na senior citizen, Yes? nangangailangan ng tulong, tayo po ay tumutulong. Ganon din po sa mga may sakit, pagkaya po natin tumutulong po tayo. Pagka po minsan, pag nangangailangan sila ng tulong at pinagmamaneho po sila ng ambulansya para dalhin po sa ospital. Yes, okay po. Okay po. Kapromi, ganito po, no? Alam naman po natin, medyo mainit na po ngayon ang usapin para sa barangayan. At tila po yata sa taon itong 2026 ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na barangay election. Sa tingin po ba ninyo ay tuloy na po ba ito yung barangay election natin? Sa tingin ko po at matutuloy na po sa November 2 na po ang ating barangay election, tuloy na po. Okay po. Marami po kasing mga kababayan natin na mga nagtatanong, may mga ilan po mga nagtatanong sa ating mga, siyempre, mga concerned citizens. Ang tinatanong po nila ng mga ilan po si Kapromi daw po ay tila parang last term na po ngayon 2026 term. Tama po ba? Last term na po Tama ba? po, last time na po ako, 2026 po. Ano po yung magiging kasulukuyan kung sakasakali po ba kayo po ba ay mayroong plano na mas pumunta pa sa mataas na paglalayo na makapagserbisyo sa ating mamamayan mula sa barangay Bagumbong or Caloocan? May plano po ba kayo? Ano po ba yung mga plano ninyo? At kung mayroon pa po ba kayo mga plano na mga tinutulungan o endorse na kung sino po yung po pwede nyo na humalili sa iyo bilang kapitan ng Barangay 171? Ano po yung mga plano ninyo mga sa mga susunod na hakbang? Sa akin po, kung pagkakatiwalaan nila, bilang po ako isang kapitan at Okay? na si Santi Rivera. Yes, Santi Rivero. Kung papayagan po nila na maging kapitan po yung aking kapatid. So madaling sabi po, ito po si Santiago Santi Rivera ay may posibilidad na tumakbo bilang barangay kapitan ng Barangay 171. Siya ang hahalili sa inyo kung sakasakali. Kung sakali po na pagkakatiwalaan ng mamayan ng Bagumbong yung aking kapatid, siya po sana po ang aking pagkakatiwalaan na ihalili po sa aking pagkakapitan ng Barangay Bagumbong. Okay po. Kasi medyo nakikita ko po, parang pong ang mga kababayan natin, mga taga ibang lugar ng buong District 1, parang nadidinig pa rin po yung pangalan nyo. Tila yung nakaraang national local election, tumakbo kayong konsihal. Ano po ba ang nangyari ng mga panahong ito? May plano po ba kayong muling tumakbong konsihal ng Caloocan sa dadating na 2028 kung sakasakali magkaroon ng local election sa tawag po natin national, mga gusto niyo pong paglilingkod na mas mag-ibayo pa ang inyong paglilingkod? So baka gusto po ninyo parating sa ating mga kababayan na mga nakikinig yon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo po. Sa kasalukuyan po na sa 2028, ako po nung nakaraang election ng 2022, ako po lumaban din po bilang isang konsyal ng District 1. Hindi po ako pinalad, pero yung aking pagkatalo ay hindi naman po kalakihan ang lamang sa akin ng aking naging katunggali. Maliit lamang po. Ngayon po, kung papalarin uli sa 2028 at pagkakatiwalaan ng mga taong tiga Caloocan, District 1, baka sakali po bumalik po ako bilang isang konsyal. Dahil po, wala na po ako pupuntahan dahil last time na po ako ng kapitan. Ano po ba yung plano ninyo kung kayo ay babalik o tatakbong konsyal? Kayo po ba ay independente o meron po kayong titikitan kung sakasakali po? May titikitan na po ako siguro po sa susunod. Titikit po tayo. Okay po. So sa ngayon po, hindi pa po alam kung kanino po kayo titikit, no? Wala pa pong katiyakan. Meron na po. Hindi ko po nasasabihin. Okay. Yung nasa
yung nasa puso ko at minamahal kong politiko na hinahangaan ko mula sa pulpa hanggang ngayon, doon po ako lalagay. Okay po, para po malinaw na marinig po ng ating mga kababayan, kasi po nung live dating po na ito ay marami pong mga kababayan natin na mga hindi taga-Caloocan na mga nakikinig. Isa po sila sa mga nag-request na sana ma-interview nyo, Aguila, si Kapromi. Kasi marami pong mga mamamayan na mga nagtatanong at talagang gusto po yata kayong, parang mas gusto pa kayong maglingkod sa mas mataas na paglilingkod mula sa ating bayan. Siguro po marahil marami po tayo natulungan kaya po tayo hinahanap ng mga taong ito. Sa totoo lang po at hindi naman po tayo nagyayabang at tayo naman po simpleng mamamayan lang ng Caloocan. Kahit ganito ang ating pamumuhay, inuuna natin ang pagtulong sa kapwa, lalo-lalo na sa mga walang-wala at nangangailangan ng tulong. Tayo ay tumutulong kahit sa maliit na parte ng tulong. Okay po, Kap. Huling katanungan na po, Kap. So, pasensya na po at medyo naabala po yata namin ang inyong mga ginagawa at alam namin ay kayo ay napaka-busy sa araw na ito. Pero meron pa po kaming huling katanungan sa inyo. Siyempre, para po malinaw at malaman po ng ilan nating mga kababayan tagapakinig. Sa ngayon po, Kap, sa kasalukuyan po ngayon, anong po kaya ang inyong pinakamagandang layunin at plano sa mga nasa laylayan na ating mga kabarangay at lalo na po sa sinasakupan ng buong Caloocan Distrito 1? Ano pong nasa laylayan? Ay, yung mga maralitang Pilipino, ano po yung mga nais nyo na maabot o maibigay na tulong o kung ano po yung mga programa ninyong inihanda na gusto ninyong matunghayan ng mga mamamayan ng mga nasa maliit na laylayan, yun pinaka nasa maralitang Pilipino, yung mga kapatid natin ng mga nasa laylayan. Ako po, nung ako inaupong kapitan, ang inuuna kong tulungan talaga po yung walang-wala dahil yun po ang nangangailangan ng tulong. Tayo po ay makamasa at mahal natin ang kapwa mahihirap dahil yun ang unang-una ang kailangan tulungan, yung walang-wala. Okay po. Maraming salamat po, Kapitan Romy I. Rivera. At siyempre, nakausap po namin at nakapanayam kayo namin po. Ngayon po sa araw at oras na ito, Road News po, arangkada sa balita. At nagagalak po kami at narinig po ng ating mga kababayan sa Caloocan, lalo-lalo na po sa inyong barangay na sinasakupan, Barangay 171 Bagumbong. At nakita po natin, nagkaroon na po ng SM, nagkaroon na po ng McDonald's at marami pa pong mga publishment na mga itinatayo ngayon sa Bagumbong. Tama po ba? Opo, sa totoong buhay po, ako po paalis na. Halos kumpleto na po ang Barangay Bagumbong. May 3 ambulansya na mga van. Mayroon po 2 bumbero tayo, fire truck, 2. Meron po tayong butika ng barangay. Nagpapamigay po tayo ng motor na pamatrol bawat HOA o subdivision ng ating nasasakupan. Kaya halos po kumpleto ang Barangay Bagumbong. Kaya hindi rin po tayo makakalimutan ng mga taga Bagumbong kahit hindi na po tayo kapitan. Okay po. At maraming salamat po. Meron din po mga nagtatanong, Kape, na tungkol dito sa meron po ba kayong to sa mga hindi natin inaasahan? May mga minsan may biglang nawawala, namamatay. Meron po ba kayong mga tulong na nagagawa sa tungkol sa mga assistance sa mga ganyan? Hospitalization o mga burial assistance? Ayan po, pag tuloy na mamatay talaga ho, sa loob ako tumutulong dyan kasi nangyari din sa buhay ko yan. Nung namatay ang aking nanay ho, ay kapos din ho kami. Kaya ho ngayon, nung ako'y naging kapitan at nakikita ko yung barangay kung wala, tumutulong ho ako. Lalo na po ngayon, karoon na ako ng urinarya na walang-wala, nililibre ko po yun. Ako pa ho nagmamaneho ng karo para makarating sa libingan. Dahil kailangan natin tulong. Ayan, okay. Maraming salamat po, Kapromi. Talagang ng inyong puso ay napakabusilak para sa ating maralitang Pilipino at sa ating mga kababayan. Nawa marami pa pong mga barangay captain na maging katulad po ninyo
at maging idolo sa paglilingkod. At siyempre, lalo po sa naway lagi kayong patnubayan ng Diyos at laging manatili ang inyong kababaang loob para sa maralitang Pilipino at sa mga kababayan po natin. So muli po at sa gabi pong ito at ngayon po ay January 27 po at nandito po tayo at live po tayo ngayon. Siyempre at bumabati po kami ng isang mapagpalang gabi at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa interview po na ito mula sa Agila ng Bayan at siyempre boses ng Maralitang Pilipino, Road News po. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat din po sa Agila ng Bayan at boses ng Maralitang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. Okay, meron pa po ba kayong gusto iparating sa ating mga kababayan? Okay na. Basta sa Barangay 171, lahat po ng ginawa po natin, kinumpleto natin ang Bagumbong, maganda na, may SM, lahat po, may McDo, dating madilim, ngayon po maliwanag, Tama po. dating putik, ngayon po karsada na. Marami pong may mga simbahan na po tayo, tinayo dito sa Bagumbong, ilang simbahan na po ang nandito. At talagang tahimik na ho ang Barangay Bagumbong dahil sa tulong-tulong ng mamamayan ng Bagumbong. Kaya maraming po salamat sa tiwala ng sa akin lahat. Dahil po ako last Okay po. Ayan po, medyo mahina yung signal. Okay po. Kap, ito po mga kababayan, muli po, mapagpalang gabi po. Honorable Kap Romy I. Rivera po ng Barangay 171 Bagumbong. Isang mapagpalang gabi po at maraming salamat po, Kap. Pagpalain po kayo. Saludo po kami sa inyo. God bless po. Ayan mga kababayan. At medyo patugtugin muna po natin yung team song ng Agila ng Caloocan para marinig po natin. Medyo napakaganda ng ating interview kapanayan si Kap Romy Rivera. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Agila! Agila hanggang Caloocan, Tasonoy, masahan. Samahan kapatiran, organisadong mamamayan. Sa nagkakaisang kapit-kapit, kamay korupsyon ay labanan tapusin. Kahirapan, kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Maralitang agila, tindig agila, kapit-bisig agila, kapatiran agila, loyan agila, Okay na? serbisyong agila, tulungan agila, loyalistang agila, loyalistang agila, mapagkalingang agila, Team Agila. Okay, shout out po. Shout out po kay Rowena Relox Medalyo. At siyempre, pagpalain ka ngayon, Rowena. Weng, hawad ko ang kayong kasiyahan. At alam ko napakahirap mag-isa. Pero patnubayan ka ng Diyos sa lahat. Sa ating buhay. Shout out po pala ang ating team leader ng 4Ps. At siyempre ang ating barangay coordinator ng Agila ng Caloocan. Walang iba po kundi si Tol Melanie Rivera Delgado. Shout out Pilipinas. At gayon din po sa Taga Laguna, kaibigan po natin kay ating BFF Jessa D ng Laguna. Shout out Pilipinas. At gayon din okay, pagpalain tayo. Yan Tol George, Siol at si Ira. Isa lang po yung tao niyan. Shoutout sa iyo, pagpalain kayo. At medyo dumadami na po yung ating viewers. At araw-araw, gabi-gabi natin itong gagawin mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At pagi natin tayo ay nandito para sa ating lahat. Ayan, no? Shoutout kay Vance Entreps. Yan. Oy, shoutout pala sa ating team leader, siyempre sa ating special task force kay Lautpil Bilyas, kay Tol Pegrego. Yan. So, shoutout po Pilipinas. Hindi na kayo.
Okay na. So, shoutout po muli. At bukas po uli, meron pa kayo. Meron pa pala oras. So, pasensya na po. At medyo may patalas-tas po tayo. Napasarap po tayo. Ay, meron po pala tayong isang tatalakayin sa gabi pong ito, no? So, number 1 po, muli po, gusto ko pong iparating sa ating mga kababayan. Ito pong palang infrastructure project po ng DepEd. Mayroong 65 billion na pondo na halos kinuha at binawi sa DPWH. No, tama po ba, mga kababayan? Ito po yung ang dapat po na makinabang at makikinabang po dito. Siyempre, number 1, ang LGU. At gayon din ang ating mga mason at pintor. At ang siyempre, lalo na ang mga mamamayang maralita. Alam naman po natin si Agila ng Bayan ay boses ng maralitang Pilipino. Mga kababayan, ito po ang dapat natin tandaan. 165 classroom ang makikinabang nito. 165,000 classroom ang makikinabang nito mula sa DepEd. At siyempre, ang makikinabang dito, yung mga mason. Magpapatayo po yan ng 165 classroom. Tama, mga kababayan? So, dapat ito, yung pondong ito, ay hindi basta-basta tong pondo. This is a 165 billion. So, sa atin po natin, mga kababayan, lalo na yung ating mga kapatid na maralitang Pilipino, dapat po nating tong bantayan. Kasi, kailangan mismo ikaw, kung ikaw ay maralita, ay maging mata para tignan at bantayan ang nangyayari sa ating bayan. Alam niyo po, mga babayan po natin, mga kaagila, no? Kung tayo po ay talagang tayo ay mayroong dignidad o mayroong prinsipyo, pangalagaan po natin ang bawat sentimo na ilinalabas para sa ating bansa. Kasi napakayaman ng Pilipinas. Hindi po ba? Napakayaman, isipin mo. 65 billion, isipin mo ha. Ang makikinabang, 165,000. Kung tutuusin, maraming mabubuhay na maralita makikinabang ng mga mason dyan, mga pintor dyan, o pwede na kayong mag-apply dyan. At dapat natin laging alalahanin, lagi nating tatandaan, ay kailangan nating bantayan. Ano ba yung mga project pa sa mga ilalatag ng gobyerno sa atin, no, sa ating bansa? So, kung kinakailangan mo natin itong talagang tutukan, bantayan, dapat mailagay ito. Maiwasan yung pangyayari sa flood control. No? Hindi tayo ay gitna lang po tayo ngayon dito. Hindi po tayo anti o pro. Pero gusto po nating ibahagi, bantayan po natin ang mga nagugutom na mga maralitang Pilipino. At saka, yung mga totoong maralitang Pilipino. Sa totoo lang po, no, mga kababayan, marami pong patuloy na naghihirap. Sobra pong nasasagad ang ating bansa sa mga kotonghero, mga mangungurakot na mga kung sino mga nandito itong mga nakaupo na ito na dapat natin itong bantayan. Kawawa ang mamamayang mga maralita. Isipin mo ha, classroom yan para sa mga estudyante. Mawawala ang mga siksikan sa mga public school pag ginawa ang ganitong nabuo ito, yung tinatawag natin na ipakalat nila yung 165 school classroom. Tignan mo ngayon yung mga public school, makikita mo yung mga estudyante, halos hinihimatay dun sa init. Iisang electric fan,
pinagkakasya. Ay nako, kaya ito yung mga, alam mo, sa totoo lang po, ay tayo po ay noong mga panahon ng 2018, naging PTA Federation po tayo. Lumaban po tayo sa buong Caloocan at naging top notcher po tayo sa buong Caloocan, PTA Caloocan Federation. Sa totoo lang, hindi naman po dapat pinapasan sa mga PTA yung mga gastusin sa mga magulang na yan. Kasi meron po tayong gobyerno na magbabagsak ng pondo na dapat hindi nayakap yan ng mga magulang. Dapat dyan, talagang merong isang napakatibay at napakabuong konsepto o yung tinatawag nating sistema. Kung ang sistema ay hindi magiging bulok, ay tinitiyak ko walang magugutom. At lalo na, naaawa tayo, no? Minsan, tignan natin yung mga school. Ikutin po ninyo. I-check nyo yung mga CR, yung mga comfort rooms nila. May mga bata na minsan nagkakaroon ng mga sakit na mga tinatawag natin mga infection. Kasi yung minsan nagtitiis na lang yung ibang mga bata, lalo na pagdating sa mga high school. Naku, kawawa ang mga mamamayan. Sabi ni Tol George, correct po. Talaga naman, pak na pak. Sigawan natin yan ng pak na pak, siyempre. Ay nako, tama ka talaga, sir. Rowena Relox Medalyo. Ang daming mga bata na mga nakikita natin na hihilo. Bakit kailangan magsiksikan? At saka yung mga bata, yung mga estudyante, huwag naman natin bigyan masyado ng mga project at gastusin. Kaya nga tayo nagpapaaral sa public school para ang mga batang ito makatapos, maabot nila ang kanilang mga pangarap. At siyempre, tignan po natin, no? Pero minsan, more project, tsaka yung mga field trip na yan, kung tutusin, nako, mga kababayan, ang lakas ng mahal-mahal na mga field trip. Sino ba talaga kumikita sa mga field trip na yan? Dapat yan, pag nagbenta dyan, yung makukolekta dyan, hindi school lang ang, o kung ano pa man po yung makinabang dyan, dapat yan, ibigay sa mga bata o sa student council para makagawa ng proyekto yung mga estudyante. Hindi po ba? Kaya po nagkakaroon ng field trip dahil mayroong mga gusto nilang project na gawin. Nako, kaya mga babayan, no, pinakausap natin, pinakikiusapan natin yung ating mga nasa DepEd. Sana po, ang puso natin ay tumusok talaga sa ating damdamin. Minsan din po tayo naging anak at ngayon ay minsan na rin tayo naging magulang. Nararamdaman natin ang mga anak natin pag nasa bahay, kahit nga naghihirap, sinasabi mo maralita Sa totoo lang ay ang mga maralita ang matindi magmahal ng mga anak yan. Hindi po ba? Ayaw nilang naiinitan ng mga anak nila. Ayaw nila nagugutom. Tapos pagdating sa school, grabe, makikita mo, siksikan. Nagmumuka tuloy mga sardinas na talagang pinagkakasya sa isang lata. Di po ba, mga kababayan? Kawawa ang mga bata. Kaya kinakailangan natin itong 65 billion na pondo na ibinigay ito sa DepEd ay kailangan matutukang mabuti. Kaya shout out sa lahat sa mga kababayan natin dyan sa DepEd. Maraming salamat naman kung ang puso ninyo ay para talaga sa mga mag-aaral, mga estudyante at siyempre sa mga magulang. Nalalapit na ngayon January Sa mga ilang buwan, malapit na naman po ang Brigada Eskwela. Mga Tol Agila, maglinis po kayo ng mga school magpintura po tayo dyan, magbayanihan tayo sa mga schools. Iwasan po natin yung mga masyadong koleksyon. Kaya naman ang mga nasa public school. Kaya nga tayo nagpapaaral sa public para maging magaang naman po sa bulsa ng mga nanay at tatay ng mga magulang ng mga batang ito. Pero kung lahat, babayaran nila at kung ang lahat, ang mangyayari ay
pati pintura, minsan kailangan ng garden, kinakailangan ng kung ano, no? Minsan hinihingi sa ilang mga bata, hinihingi ko sa mga ano. Minsan pagka sinabi na kailangan para daw hindi bumagsak, bibigyan ng maraming mga project, di ba? Nangyayari yan, mga kababayan. Pansinin nyo, sabihin nyo sa mga magulang kung hindi tama ang sinasabi ko sa inyo. Lagi mong masa. Ay, yan ang agila! Hatid ay serbisyo. Benepisyo tao sigurado. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, benepisyo ay sigurado. Pag-agila ng bayan at boses ng maralitang Pilipino. Siyempre, batiin natin ang ating kaibigan, walang iba kung hindi nag-iisang gwapong-gwapo at magandang lalaki, si Boss Michael Rosario. At siyempre ating DJ ngayon, siyempre walang iba kung hindi ang ating GM Darwell Baldos. Kami tunay na Puro mga magagandang lalaki doon, 3 itlog na to eh. agila. Kapatid Shoutout Pilipinas. serbisyong agila. Ngayon ganito po. Kailangan bago magbakasyon o kailangan bago matapos ang klase ng 2026, yan ay mailatag na yung proyektong iyan sa mamamayan o sa mga tinatawag, mapasimulan na yung mga classroom na yan. Ay magpatayo ng mga talagang classroom na yan. Isipin mo 65 billion na pondo. Kung tutusin, napakaliit na ano lang yan, di ba? Mas malaki pa nga yung mga kinurakot eh. Di po ba? Mas malaki pa nga yung mga nakukurakot. Grabe. Makikita nyo, no? Yung pag-surrender dyan, grabe yung mga ano, parang taas ng building na yung mga perang ininalapag sa lamesa eh. Kaya, mga kababayan natin, gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa laylayan, nasa maralitang Pilipino. Alam mo, itong mga minsan, sa totoo lang, ako ay nag-iikot sa mga iba nating mga ralitang Pilipino at sa mga mamamayan. Minsan, sa totoo lang, nakita ko, grabe, no? Maralita, katulad dito mga sa 4-piece, no? Marami sa 4-piece ang nakikinabang na hindi naman talaga maralita. Na dapat po talaga ay mapili na talagang ito ay yung talagang hindi kaya magpaaral ng mga anak. Tignan niyo yung mga bahay. Kung ilan ang electric fan, kung ilan ang mga TV, kung alam nilang kaya naman nilang umupa ng medyo malaki-laki, kaya magpaaral ng estudyante, dapat hindi nyo na kinukuha yan sa 4-piece. Dapat ang kinukuha at nilagyan ninyo sa 4-piece, yung nasa laylayan. Pag sinabing nasa laylayan, talagang maliit na talagang halos walang pagkukunan. Kasi nga po, kaya mo nga tayo nagkakaroon ng mga ganyan, tulong po yan sa mga mahihirap no? Kaya si ating mga babayan, no, lagi nating tatandaan po, basta po tayo ay nasa tama, nasa direksyon, ay sigurado ikaw ay pinagpapala, no? Pero tatandaan natin, pag ikaw ay kurap, ang karma mo talaga naman, takot-takot na karma yan. Kaya, mga kurap dyan, gumising na po tayo. Mag-share na po tayo para sa ating mga kababayan. So, muli po, no, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyo na tuwing gabi po, alas 5 hanggang alas 7 po ng gabi, makakasama ninyo ang Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. Araw-araw po, iba-iba po yung itatapik natin para magkaroon po ng bukas sa kaisipan, sa kalaman ng ating mamamayan. Hindi lang po sa maralita, siyempre sa buong mamamayang Pilipinas at mamamayang Pilipino. Tayo po ay kailangan po natin laging tatandaan, basta po tayo lumakad ng diretso, taas noo, kahit kanino, wala tayong natatapakan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng kabutihan. Alam nyo, sa mga ating mga katulad ng mga barangay official, kumakatok po kami at magandang gabi po sa inyo. Nawa po, patuloy lang po ang magaganda ninyong mga layunin at serbisyo. So gusto ko pong iparating po sa inyong lahat, no? Ang Agila po, ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, ay plug na rin po natin to dito. Ay pak na pak po ay nagsimula ng 2021.
So, welcome members in NCR directors sa buong po nating mga welcome directors and mga members. Lahat po yan ay pwede kayong sumama sa atin at siyempre labanan natin ang ating korupsyon, ang korupsyon sa mamamayan para ito ay mabigay natin sa mamamayan ng nararapat. Labanan natin. Kailangan natin magkaisa. Kailangan yung sagisag ng pagkakaisa. Kailangan natin na buong tapang nating harapin at labanan. Tuldukan po ang bulok na sistema. No? Lalo na yung bulok na sistema ng bansa na kinakailangan natin. Kasi sa totoo lang po, nakakawalang gana no, nakikita po natin na sinasabi natin bagsak ang ekonomiya. Pero nalaman natin, ang gagandang mga sasakyan yung mga sinosurrender, tapos ang daming mga pera, ang lalaking pera. Ibig sabihin, hindi bumabagsak ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mayamang na bansa, pero nabubuhay yung mga kurap na bulsa lang. Kaya dapat nating gawin, bantayan po natin mabuti ang ating number one, siyempre, katulad ditong DepEd na to. Sundutin na natin. DepEd, kumakatok po kami sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po, mailagay po talaga ito para mapakinabangan ng mga bata. Kawawa naman po ang mga bata. Nagsisiksikan. Pumunta ka po sa mga public school. Minsan, 50, 60 ang estudyante sa isang classroom. Tapos makikita mo po, hindi naman po aircon yan dahil public po yan. Isang electric fan, 2 electric fan. Kung ang tayo nga natutulog sa sarili nating bahay, meron tayong electric fan, nakatutok pa yun sa atin. Tapos yung bata, 50 o 60 estudyante, nagsisiksikan sa isa, 2 electric fan, hindi po kakayanin, hindi po sasapat. Kaya po, dapat talaga nating tuunan, pagandahin po natin, pataasin po natin ang antas ng edukasyon. Kasi po pagka ang mga bata po ay hindi po nagkakasakit at ito po yung malusog, maganda po yung kanilang kaisipan, yung kanilang ginagalawan, classroom, meron silang nalalanghap na masagana at maayos na hangin, ay tinitiyak ko po, ang mga batang ito ay magiging isang darating na pinakamagandang henerasyon sa kasaysayan ng bansa kung sila ay mabibigyan ng magandang proteksyon mula sa kanilang paaralan. Ano ba yung proteksyon na yon? Siyempre, number one, napakasarap po kung ang kanilang paaralan o yung pinapasukang mga school ay magiging para lang nilang tahanan na talagang masasabi nilang welcome na welcome sila, mararamdaman nilang ginawa ang kanilang katawan, ay sa totoo lang, pagka iyan po ay naramdaman ng mga bata, walang imposible, aangat ang bansang Pilipinas at patuloy-tuloy na aangat. No? Yung Philippine West Sea, bantayan po natin, ipaglaban po natin yan. Karapatan po yan ng mga Pilipino. Huwag po nating hayaang mawala po sa atin ang tuluyan yan. Yan, kapit-bisig, agila. Kapatirang agila. At siyempre, nung kapit-kapit, bisig-bisig, sabi nga, no, magkaisa, magtulungan, magdamayan. At kayo mga kababayan, pag mayroon po kayong mga nakita na hindi kaaya-aya at maganda sa kapaligiran, lalo na po sa mga inyong mga anak, mga pinapasukan ng mga inyong mga anak sa kapaligiran, kung ano po yung mga nakikita ninyo na mga illegal, na mga hindi magandang nangyayari sa inyong bayan, sa inyong kapaligiran, andito po ang Agila ng Bayan, boses ng Maralitang Pilipino. Mag-PM lang po kayo, mag-personal message lang po kayo kung may mga nais kayong iparating, na mga nais yung tutukan ng balita. At para naman iyan ay mailabas po sa bayan at mabantayan po natin. Wala pong magiging mata sa atin kung hindi tayo rin po na tayo ay magsisikap. Kung tayo po ay mananatiling takot, mananatili po tayong walang boses,
kung tayo po ay mananatiling hindi makikialam sa nangyayari sa kasaysayan ng gobyerno, talagang po, wala na pong pag-asa ang Pilipinas. Kasi po, lahat po nang nauupo lahat po na nakikita natin halos may mga problema. Nakaraang administrasyon, yung susunod na administrasyon, kakaupo pa lang, eleksyon na pag-uusapan. Hindi talaga yung paglilingkod. So dapat, sabi nga, tayo ay nandyan, kayo ay nandyan para maglingkod. Hindi para kayo ay paglingkuran. Di po ba? Shout out! Okay. Sa ating mga kababayan, binabati natin lahat ang ating siyempre, ang ating kaibigan muli. Batiin po natin, walang iba po siyempre, si Kagawa de Susbong Lominoque at Junior at siyempre si Cap Joel Bacolod. Cap Joel Bacolod, maraming salamat sa pagmamahal sa panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Welcome members sa lahat po, bagong silang, buong Pilipinas po. Pwede po kayong pumasok sa Agila. Pre-membership pa po tayo ngayon, kaya kayo ay pumasok. At siyempre sa ating legal advisor, Attorney Conrad Codrado, June Panlaki. Gayon din po, happy birthday sa iyo, Ka Erning, Ka Ernesto San Diego. Nawa maraming buhay, maraming kalakasan, magandang kalusugan ang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Huwag din natin kalimutan na nakapanayan natin sa gabi pong ito. At siyempre, walang iba kundi ang ama ng Barangay 171 Bagumbong, Kapitan Honorable Romeo Romy I. Ignacio Rivera. At siyempre, at ang buo niyang council ay magandang gabi po. Muli po mga kababayan, ang inyo pong abang lingkod, Agila ng Caloocan ng Bayan at siyempre Agila ng Caloocan panibagong henerasyon, pak na pak at Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino mula nag-uulat sa Road News, arangkada sa balita.